Nakaupo si Rio del Fiero sa isang antigong upuang gawa sa kahoy at balat ng hayop. Nakatungo siya habang hawak ang isang makapal na folder. Mga ulat ito mula sa mga tauhan niya sa iba't ibang sulok ng lungsod. Isang mahinang katok ang gumambala sa katahimikan. Pasok. Malamig niyang utos. Bumukas ang pinto at pumasok si Elmo, ang pinakamatagal niyang tauhan at tinuturing na kanang kamay. Boss, gising pa po ang mga bata. Ayaw para matulog. Nasa playroom lahat. Nag-aaway na naman tungkol sa remote. Huminga ng malalim si Rio at tiniklop ang folder. Tayo nga ang may-ari ng bahay. Pero mas takot pa akong istorbohin ang anim na yon. Saad niya tumayo. Naglakad si Rio papunta sa hallway patungong playroom. Pagbukas niya ng pinto, bumungad agad ang sigawan ng anim. Hindi ikaw si Captain! Ako dapat ang bida! Sigaw ni Miguel, ang pangalawa sa magkakapatid. Kanina ka pa, Miguel! Ako naman! Tugon ni Inigo. At buong lakas na hinahablot ang remote mula sa kamay ng kakambal. Sa isang gilid, umiiyak si Salvatore. Natatapakan niyo dinosaur ko! Tahimik lang si Ramiro at nag-aayos ng laroang kotse. Habang si Amara at Aitana tila nagsasanib puwersa upang paluhain si Miguel. Tama na. Madiin ang boses ni Rio na ikinatahimik agad ng buong silid. Isa-isang tumigil sa paggalaw ang mga bata. Si Miguel, hawak pa rin ang remote, dahan-dahang binabayon. Si Inigo biglang naupo, kunwaring walang ginawa. Si Salvatore, nakanganga at tigil ang iyak. Si Ramiro naman, parang walang pakialam at patuloy sa ginagawa. Lumapit si Rio, naupo sa sahig sa gitna nila. Sino nagsimula ng ingay? Malamig na tanong niya. Nagkatinginan ng anim, walang gustong magsalita. Magsabi na, kundi walang TV bukas. Mariing dagdag niya. Ako po. Ako din po. Halos sabay-sabay na sagot ng mga ito. Napakurap si Rio sa kanapailing. 6 kayo matitigas ang ulo. Pero 6 din kayong dahilan kung bakit di ko masunog ang buong mundo kahit ilang beses ko nang gustuhin. Napayuko ang mga bata. Si Aitana ang unang lumapit sa kanya. Niyakap siya sa braso. Sorry, Papa. Wag mo na kaming pagbawalan sa TV, please. Tumango si Amara at sumunod ding umakap sa kabilang braso. Magbe-behave na po kami, promise. Unti-unting lumambot ang mukha ni Rio. Inilapag niya ang isang kamay sa ulo ni Amara at ang isa pa kay Aitana. Pumila kayo. Isa-isang magsasorry. Isa-isang lumapit ang mga bata at humalik sa pisngi niya. Gaya na nakagawian, tuwing may nagawang kasalanan, at na matapos sila, sumandal si Rio sa dingding ng playroom. Ano bang pinapanood niya? Yung may Captain? Opo, yung may spaceship. Gusto ko po manood. Ikaw ba? Gusto mo rin po, Daddy? Alok ni Miguel, sabay inabot ang remote sa kanya. Sige, pero wala mag-aagawan. Sa mismong playroom, nagsiksikan sa isang maliit na lamesa ang 6 na magkakapatid. May kanya-kanya silang papel at krayola para gumawa ng official na dokumento ng kanilang plano. Operation Mama Mission approved! Bulong ni Amara habang sinusulat ito sa ibabaw ng papel gamit ang pulang krayola. Bakit may approve agad? Wala pa nga tayong mama. Reklamo ni Inigo. Inis na inis habang binubura ang maling spelling ng salitang interview. Para lucky, para positive ang energy. Sagot ni Aitana. Wala ba mas matinong title? Parang di naman seryoso eh. Singit ni Ramiro. Di man lang lumilingon habang naglalapat ng masking tape sa gilid. Tignan niyo yan. Di naman kayo seryoso eh. Ang mahalaga, alam natin ang misyon. Hanapin si Mama. Ani Miguel at tumingin sa paligid para tiyaking wala ang kanilang ama. Paano? Hindi tayo pwedeng lumabas. Pag nalaman ni Papa, lagot tayo. Saad ni Salvatore.
habang kinahagat ang dulo ng lapis. Di ba sabi ni Papa, si Kuya Elmo bahala sa mga errands. Pwede natin gamitin si Kuya Elmo. Nakangising sagot ni Inigo sabay pitik sa kapatid. Si Kuya Elmo? Sa kitchen, nagkakape si Elmo. Hawak pa ang tablet na may mga security logs ng buong mansyon. Biglang dumating ang 6 na nakapila na parang tropang sundalo. Tito Elmo! Napakunot ang kanang kamay ni Rio na si Elmo. Ano na naman to? May nasira ba kayo? Wala po. May pabor lang. Please! Ani Aitana. Sabay bigay ng isang folder na may nakasulat sa harap. Application for Mama. Application for what? Nasa loob ang drawing ng isang babae na may malaking ngiti, nakasuot ng apron at may hawak na sandok. Yan po ang hinahanap naming mama. Yung marunong magluto, mabango ang buhok, mahilig mag-hug, tapos maganda rin kahit konti. Paliwanag ni Miguel. Pati po yung marunong sumayaw at hindi sumisigaw agad. Dagdag ni Salvatore. Basta po hindi dapat takot kay Papa kasi lahat ng babae umaatras agad pag nakita si Papa. Ang totoo, softy naman siya. Saad ni Amara. Kuya Elmo, please. Dagdag pa ni Aitana habang nakapamewang. Ikaw lang makakatulong sa amin. May listahan kami ng qualifications, tsaka interview questions, may ranking din. Ano? Ha? Hindi makapaniwala si Elmo, pero kita sa mukha niya ang amusement. Saan ko naman hahanapin ang mga babae para dito? Sa mansion lang muna, baka may bisita si Papa o yung mga nagde-deliver. Yung iba, pwede galing sa labas. Ikaw na ang bahala. Basta, wag niyo ipaalam kay Papa. Bilin ng mga ito. Sige na nga, pero pagdalaman to ni boss lagot kayong lahat. Makalipas ang 3 araw, nag-umpisa na nga ang plano nila. Una nilang sinubukan si Valerie na isang sikat na model at influencer. Anong paborito mong pagkain? Tanong ni Miguel. Sushi and salad kasi I'm on a diet. Sabay pisay ni Valerie habang tumatawa. Marunong ka ba magluto ng sinigang? I have a chef. Tumingin-tingin na magkakapatid sa isa't isa. Pass. Mahinang bulong ni Aitana. Sunod si Lian. Isang mataray na negosyante na may 2 coffee shop sa BGC. Anong ginagawa mo kapag may batang iyak ng iyak? Tanong ni Amara. Binibigyan ko ng phone para tumahimik. Nanlaki ang mga mata ni Inigo. Hindi mo yayakapin? I'm not into kids. Sorry ha, pero honest lang ako. Next! Sabay-sabay nilang sabi pagkatapos ng interview. Ikatlo, isang chef mula sa TV, ang tinawag ni Elmo. Maganda, mabango, may apron na may pangalan pa niya. Wow, marunong siya magluto! Bulong ni Salvatore. Ngunit nang tanungin ko anong gagawin kapag napagod si Papa, ang sagot niya lang, well, he can book us pa. Hindi ako taga-alaga ng lalaki. Natahimik ang 6. Pagkaalis ng babae, sabay-sabay na bumagsak ang kanilang balikat. Wala talagang pumapasa. Bulong ni Miguel. Nakaupo sila sa sofa nang magsalita si Aitana, habang yakap ang paborito niyang stuffed toy. Baka hindi pa time. Baka hindi pa natin nahanap yung tamang mama, sabi ni Amara. Pero wag tayong sumuko. Sabay-sabay nilang inilagay ang pinky fingers sa gitna. Tahimik din si Elmo na kanina pa nakaupo sa may gilid habang nagmamasid. Hindi niya maiwasang humanga at maawa sa 6 na musmos na nag-uumpisang unawain ng isang puwang na hindi kailanman napunan. Napabuntong hininga siya. Siguro may kilala ako. Sabay-sabay silang napatingin. Sino po? Tanong ni Inigo, tumalon mula sa beanbag. Wala pa pero may susubukan akong tawagan. Pag di nyo nagustuhan, titigil na tayo sa Operation Mama. Ayos ba? Pauwi na sana si Shara mula sa pagde-deliver ng wedding bouquet sa isang private school nang bigla siyang sinalubong ng isang SUV na hindi tumingin sa likod habang paatras. Aray ko naman! Napasinghap siya nang tamaan ng unahan ng kanyang kotse. Napapitlag siya at agad binuksan ang pinto para bumaba. Hindi naman malakas, pero gasgas to tiyak. Diyos ko!
Aniya sa sarili habang tinitignan ng kalmot sa bumper. Bigla na lang may sumulpot na 6 na bata mula sa loob ng gate ng paaralan. Mabilis pa ito sa gwardya. Teka lang ate, teka wag kang gagalaw dyan. Sigaw ni Miguel habang tumatakbo papalapit. Kuya, may sugat siya? Tanong ni Aitana, bitbit ang maliit na alcohol sa bulsa ng palda. Hindi ako nasaktan ha, kotse lang yung may gasgas. Sagot ni Shara at nailang sa biglang pagdating ng mga bata. Pero baka masakit lang, di mo lang maramdaman? Sabat ni Salvatore habang kinakalabit ang laylayan ng kanyang blouse. Okay lang talaga ako. Pinilit niyang ngumiti. Wait lang po, ako po si Inigo. Kami po ang sextuplets at base po sa unang obserbasyon, matulungin ka. Di ka nagmura kahit may bumangga at di ka natakot sa amin. Pasado ka agad sa first test. Mabilis na litanya ng batang lalaki habang may hawak pang maliit na notebook. Ha? Napatigil si Shara. Lumapit si Amara at hinawakan siya sa braso. Pwede ka po bang ma-interview? Kailangan lang po ng konting tanong. Interview? Muling tanong ni Shara halatang litong-lito. Para po sa posisyon bilang mama. Seryosong sabi ni Ramiro. Excuse me? Hindi po kami nangungulit, promise. Kasi po wala kaming mama. Ikaw po parang good vibes na mama. Napakunot ang noon ni Shara. Mga bata, hindi ba dapat sa mga teacher niyo kayo nagkukwento ng ganyan? Hindi po kami nagbibiro. Ani Aitana. May farm nga po kami. Inilabas ni Salvatore ang lukot-lukot na papel mula sa bag at inabot sa kanya. Nakasulat sa taas, application form for future mama. Napalunok si Shara nang may mabasa sa pinakahuli. Anong mafia? Biglang napatingin ng mga bata sa isa't isa. Secret po muna yon. Pinandilatan sila ni Amara. Huwag niyo munang banggitin yun, natatakot na nga si ate eh. Hindi naman ako natatakot. Pero mga bata kayo, hindi pwedeng kayo naghahanap ng mama niyo. Nasaan ba tatay niyo? Aniya at binalik ang papel. Busy palagi si Papa. Lagi siyang nagme-meeting, tapos parang laging galit. Gusto lang naman po naming may kasama siya. Magkakasunod na saad ng mga bata. Napahagat-labi si Shara. Bigla siyang natahimik. Salamat sa ginagawa niyo pero hindi ako pwede. At saka hindi naman ganoon kadali ang maging mama ng 6. At hindi kayo pwedeng basta-basta magdesisyon para sa tatay niyo. Kaya nga po ini-interview muna namin, hindi pa final. Tugon ni Inigo. Kung papasa ka, saka lang namin sasabihin kay Papa. Napailing si Shara. Ang kukulit niyo pero sweet kayo ah. Hindi pa po ba kayo convinced? Pwede pa po naming dagdagan ang points niyo. Bigla silang nagsitakbuhan papunta sa gilid ng kotse at nagsimulang punasan ang bumper gamit ang panyo nila. Para po madagdagan score niyo sa helpful and cleanliness. Hoy, huwag niyong punasan niya, madudumihan lang lalo. Saad ni Shara at hindi na napigilan ng mga ito. Huli na. Tumatawa na ang 6 habang sabay-sabay na kumakanta. Loko kayo. Sige na nga, isang tanong lang ang sasagutin ko ah. Pero pagkatapos ito, uwian na. Game! Ano pa paborito niyong ulam? Sinigang sa bayabas. Nanlaki ang mata na 6. Pasado! Sigaw nilang lahat. Pero agad din siyang kumambyo. Di pa ako pumapayag. At di pa rin ako naniniwala na kayo lang gumagawa nito. Pero salamat at ingat kayo. Ngumiti siya. Saka pumasok ulit ng sasakyan. Makalipas ang 2 araw, sinadyang puntahan ng sextuplets ang flower shop ni Shara sa ilalim ng alibay na field trip daw kasama si Elmo. Suot pa ng 6 ang kanilang identical na white polo at khaki shorts. Mukhang mga batang altar servers na nawawala sa simbahan. Pagkapasok nila sa tindahan, nabalingon si Shara. Mula sa pag-aayos ng bouquet. May hawak siyang sunflowers habang nakasuot ng apron. Uy, kayo na naman? Napataas ang kilay niya at nilapag ang bulaklak sa mesa. Nagsistock na kayo, no?
Field trip po. Masiglang sagot ni Miguel. Kasama si Tito Elmo. Napailing si Shara tumingin kay Elmo. Napasimpleng tumango mula sa labas. Hindi na ito pumasok pero nakaabang. Gusto lang po namin i-check kung totoo nga may flower shop kayo. Ayon po sa mga kapitbahay. Ani Amara, habang hawak ang maliit na notebook nila. Tsaka kung may points kayo sa creativity at good-smelling workplace. Dagdag ni Inigo. Mga bata kayo? Seryoso pa talaga kayo sa misyon nyo, ah? Di po kasi biro tong paghahanap namin. Sabi ni Salvatore habang pinipisil ang isang piraso ng ribbon. Ngunit bago pa makasagot si Shara, biglang pumasok sa shop ang isang lalaki. Matangkad, naka-coat at may dalang bouquet ng imported tulips. Mabangong mabango at may ngiting siguradong pinagpraktisan sa salamin. Hi Shara, may time ka ba for lunch? Malambing ang boses ng lalaki. Tumingin to sa mga bata. Napatingin ang anim kay Shara. Hindi pa yan yung doktor sa may kanto? Bulong ni Ramiro. Oo, yung may bagong kotse. Ngumiti si Shara, pero halatang pilit ito. Dr. Vince, sorry may nasikaso pa ako. Next time, maybe? Sure, I'll wait. Gusto ko lang makasabay ka kahit sa milk tea. Nagkibit balikat ang lalaki bago umupo sa waiting area. Napakunot ang noon ng mga bata. Candidate? Tanong ni Aitana. Automatic disqualified, trying too hard. Baka po siyang papa version ni Valerie. Dagdag ni Inigo. Hoy, huwag kayo magdesisyon ng basta-basta ha. Hindi yung territory ang love life ko. Singit ni Shara nang may baling sa kanilang tingin. Pero may mission kami, tsaka dapat loyal kayo kay Papa. Excuse me? Tumaas ang boses ni Shara. Biglang bumukas ang pintuan ng flower shop. Shara Guzman? Malamig at matigas ang boses na narinig nila. Sabay-sabay na palingon ng lahat. Nakatayo sa harapan ng shop, si Rio Del Fierro. Suot ang itim na coat, naka-shades, at ang presensyang parang pinatahimik ang buong paligid. Kasunod niya si Elmo, na mukhang gusto nang maglaho sa kinatatayuan. Napatigil si Shara. Yes, ikaw si? Rio Del Fierro. Ama ng 6 na batang stalker na yan. Malamig na sagot ni Rio at tinanggal na ang salamin sa mata. Tumama ang titig niya sa mga bata na isa-isang napaatras. Papa! Mahinang bulong ni Miguel. Lumapit si Rio kay Shara at hindi alintana ang nakatinging mga customers o ang nakaupong si Dr. Vince. Pasensya ka na kung ginulo ka ng mga anak ko. Nang walang pahintulot, ginamit nila ang tauhan ko para sa kung anong kalukuhan nila. Di po kalukuhan yun Protesta ni Aitana. Misyon namin yun. Anong misyon? Sabihin niyo ngayon din. Nagkatinginan ng 6 ng tahimik. Si Shara naman hindi makapaniwala sa presensyang nasa harapan niya. Operation Mama. Ani Inigo sa mahina at mababang tinig. Ano sabi mo? Gusto lang namin na hanapan kayo ng asawa. Gusto namin ng mama. Ayaw namin maging malungkot kayo at kami. Umigting ang panga ni Rio. Tumalikod siya sandali saka muling hinarap si Shara. At ikaw napili nilang interviewin. Bago makasagot si Shara, tumayo si Dr. Vince mula sa kinauupuan. Excuse me sir. Hindi niya natapos ang sasabihin. Tinapunan lang siya ni Rio ng isang matalim na tingin. Ikaw ba ang kausap ko? No. Sorry. Sige Shara, next time na lang. Mabilis ang lakad dito palabas ng shop. Walang bata ang umimik. Si Shara na natiling kalmado. Hindi ko sila sinulsulan ha. Pero sinagot mo ang tanong nila. Matalim pa rin ang tono ni Rio. Dahil ayaw ko masaktan sila. At para sabihin sa kanila ang totoo na hindi ako pwede. Sagot ni Shara at doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit sa likod ng mga titig na yun, hindi may paliwanag na pakiramdam ang kanilang naramdaman. Isang bagay kay Rio na hindi agad natukoy. Kung tapos na ang kalokohan na to, mauna na kami.
Ngunit bago pa siya maglakad palabas, tumakbo si Aitana, hinawakan ng laylayan ng palda ni Shara. Ate, kahit di ka na maging mama namin, pwede ka pa rin ba namin maging friend? Napayoko si Shara. Ilang segundong katahimikan bago siya sumagot. Kung kaibigan lang, pwedeng-pwede. Wag lang muna sa interview, ha? Tumango si Aitana sa kamuling yumakap dito. Nag-aayos ng mga bagong dating na bulaklak mula sa supplier, si Shara. Naka-ponytail siya, may hawak na cutter, at inayos ang mga tangkay ng white lilies na in-order para sa isang engagement party. Kuya Leo, pakikuha na lang yung order ng client sa labas. Sabihin mo na lang din na wala pa yung ribbon na pink na champagne, ha? Sigaw niya mula sa loob ng stockroom. Noted, Ma'am Shara. Sagot ng lalaking tauhan sa loob ng stockroom. Hindi pa man siya nakakatayo, nang diretsyo, nang biglang may marinig siyang pumutok na gulong. Isang itim na SUV ang huminto sa kabilang kalsada. At mula roon, may lumabas na lalaking duguan ng braso, mukhang sugatan at takot na takot. Nagmamadali itong tumakbo, diretso sa gilid ng shop ni Shara. Yung lalaki may baril. Sigaw na isang tanod sa may kanto. Bago pa siya makagalaw, biglang bumangga ang sugatang lalaki sa may pasukan ng shop. Agad nitong hinablot si Shara sa braso at tinutukan ng kutsilyo. Huwag kang kikilos. Gagamitin kitang panangga. Hingal na hingal ang boses nito. Ano ba to? Bitiwan mo ako! Nanlalaki ang mga mata ni Shara. Shhh! Sumunod ka kung ayaw mo masaktan. Saad ng lalaki. Sabay hakbang paatras habang kinakaladkad siya. Hindi pa man sila nakakaabot sa likuran ng shop. Bumukas ang pintuan ng SUV at mula roon, bumaba si Rio Del Fiero, nakaitim na t-shirt, may baril sa kanang kamay at malalim ang ekspresyon sa muka. Bitiwan mo siya. Malamig nitong utos. Huwag kang lalapit. Papatayin kita pag gumalaw ka. Samantala, halos maiyak na sa takot ang lalaki. Subukan mo itarak yung kutsilyo. Siguraduhin mong walang buhay na matitira sa'yo. Sagot nito na hindi kumukurap. Hindi mo ako kilala, may koneksyon ako. Bago pa matapos ang sinasabi nito, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bumagsak ang lalaki sa sementadong lugar. Hawak pa rin ang kutsilyo na ngayon wala ng silbi. Napabitaw ito kay Shara na agad umatras at nanginginig. Napatitig siya kay Rio. Anong ginawa mo? Pinaril mo siya! Wala siyang kwenta. Mabubuhay pa naman yan. Di ko naman tinamaan ng vital organs. Iritang sagot ni Rio. Yan ang sagot mo? Wala siyang kwenta, tao yun. Kriminal, drug runner, nagbebenta sa paaralan. At oo, plano niya rin dumukot na isang guru doon. Sakto nakita ko lang habang papunta ako sa isang operation. Napailing si Shara. Halatang di makapaniwala sa narinig. Operation? Anong klaseng trabaho meron ka? Huminga ng malalim si Rio at bahagyang lumapit. Mas mabuting mamatay ang isang halimaw kaysa pabayaan siyang sirain ang buhay ng iba. Hindi ka Diyos para magdesisyon kung sino ang dapat mabuhay o mamatay. Mariing tugon ni Shara. Hindi natinag kahit unti-unti na siyang nilalapitan ng lalaki. Akala ko matigas ka lang. Hindi ko alam na literal kang pumapatay ng tao. Hindi ko ginagawa yan para lang sa sarili ko. May mga bagay na kailangan kong ayusin. Ganon? At sa palagay mo, anong klaseng ama ang nagtuturo ng ganitong klase ng pamumuhay? Kala ko kahit papaano may limitasyon ka. Pero hindi pala. Kung sa harap ko pwede mong gawin yon, paano pa sa mga anak mo? Baka sa susunod, isa sa kanila yung gumagamit na ng baril. Hindi ako nagpapalaki ng mamamatay tao. Huwag mong idamay mga anak ko sa mga desisyong ginagawa ko para protektahan sila. Baka nga hindi mo sila sinasanay. Pero hindi mo rin sila tinuturoang umiwas. Dahil kahit sa munang edad, alam nila kung paano gumamit ng salita para magtanggol. May tama at mali. At kung hindi mo sila binibigyan ng diretsyong halimbawa, paano sila lalaking may prinsipyo? Hindi nakaimik si Rio. Tumalikod siya, sandali. Saka tumango sa isang tauhan na dumating na. Linisin niyo to, tawagin si Mateo, gawin niyong malinis ang lahat. Boss, yung babae, isasama ko siya.
Malamig na sagot ni Rio. Huwag mo kong isama kahit saan. Hindi kita kilala. Hindi kita pinagkakatiwalaan. Hindi mo ako kilala. Pero binulyawan mo ko na parang matagal mo na akong kilala. Yun ang gusto ko malaman. Bakit? Dahil may konsensya ako. Dahil nakikita ko gaano ka kadelikado. Hindi sumagot si Rio. Tinignan niya lang si Shara ng matagal. Saka biglang hinawakan sa braso at hinila palapit sa SUV. Ano ba? Bitiwan mo ako. Ano akala mo sa akin? Isa sa mga tauhan mo? Pilit itong nagkukumawala. Hindi siya pinansin ni Rio. Binuksan nito ang pinto ng sasakyan at halos itulak siya sa loob. Bitiwan mo ako, sisigaw ako. Sumigaw ka. Hindi ka naman pakikinggan dito. Napakabastos mo. Kala mo ba matatakot ako sa'yo? Mas nakakainis ka pa kaysa nakakatakot. Mainit ang ulo mo, kakain tayo. Malamig na sagot ni Rio habang sinara ang pinto at umikot patungo sa driver's seat. Hindi ako gutom at lalong hindi ako sasama sa'yo para lang kumain. Ilang minuto pa pumasok sila sa loob ng malawak na property. Bumungad ang isang mansyon at sa mismong porch sumalubong ang 6 na bata. Si Ate Shara! Sigaw ni Miguel at tumakbo palabas ng pinto. Ate Shara, bumisita ka? Tanong ni Salvatore, agad lumapit sa kanya at kumapit sa kanyang paldang suot. Hindi ako bumisita, dinukot ako ng ama niyo. Pero ngumiti lang ang mga bata. Papa, si Ate Shara na ang mama namin? Tanong ni Aitana, habang hinahawakan ang kamay ni Shara. Hindi ako pumayag sa kahit anong ganyan. Pero nandito ka na at di ka mukhang galit. Bulong ni Ramiro at may hawak na stuffed lion. Galit ako. Pero mahirap pagalit sa inyo, hindi ko alam kung paano. Pwede ka po naming dalhan ng juice. Magugustuhan niyo ang mango juice namin. Magkasunod na saad ni Amara at Inigo. Hindi na nakatanggi pa si Shara nang hilahin siya papasok ng mga bata. Nang pumasok siya sa loob, bahagyang bumagal ang hakbang niya dahil sa nakita kung gaano karangya ang lugar. Umupo ka. Utos ni Rio at tinanggal ang relo. Isinabit ito sa likod ng upuan. Hindi ako komportable dito. Bahala ka na. Kung gusto mong manatili o umalis. Nagtataka si Shara. Yun na yun? Dinala mo ako dito na parang kriminal. Hindi mo man lang ako pinakitaan ng respeto. Ngayon bigla ka na lang aalas at ako ang bahalang magdidesisyon? Hindi ako mahilig mangulit. Hindi ko sinasabi ang gusto ko. Pero kung mananatili ka dito, ibig sabihin, gusto mo rin malaman kung sino talaga ako. Napakagulo mong kausap. Wala ka bang kahit isang diretsong sagot? Hindi sumagot si Rio. Tinalikuran lang siya nito at umakyat sa hagdan. Tatay niyo talaga yon? Inis na tanong ni Shara. Opo. Sagot ni Miguel. Tahimik lang po talaga yan. Minsan tumatawa rin siya pero konti lang. Napangiti si Shara at bahagyang tumango. Misteryoso. Mabigat ang aura. At bihirang umiti. Ganun pala ang ama niyo. Saka po tinatago niya feelings niya pero marunong siya mag-love. Huminga ng malalim si Shara saka naupo na rin sa sofa. Ewan ko ba kung ba't ako nandito pa. Tumigil siya sa pagsasalita at napatingin sa 6 na bata ngayon, masaya niyang katabi. Si Aitana nakasandal sa kanyang balikat, si Ramiro humihigop ng juice sa kabilang gilid. Hindi niya namalayang napapaligiran na siya ng mga bata, na para bang bahagi siya ng pamilya. Kanina lang galit na galit ako sa tatay niyo. Bulong niya, ngunit tila hindi inaasahang maririnig yun ni Salvatore. Normal po yun, madalas din po kaming galit sa kanya, pero hindi naman po siya masamang tao. Sagot ng bata. Hindi siya nagsasabi ng nararamdaman, pero kapag may sakit kami, siya yung nag-aasikaso. Tsaka po kapag birthday namin, kahit busy siya gumagawa ng cake. Hindi siya bumibili kahit pwede naman. Nagkatinginan ng 6 at sabay-sabay nang ngumiti sa kanya. Unti-unting naramdaman ni Shara ang pagbagsak ng tensyon sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay sa ganito. Sa pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang bahay na punong-puno ng pagmamahal, kahit matigas ang ulo ng ama. Mula sa itaas ng hagdan, hindi pa rin niya nilalapitan si Rio. Walang emosyon sa muka. Pero hindi rin ito umaalis para bang may tinitiyak. Papa! Sigaw ni Miguel.
Pwede po ba dito muna si Ate Shara ngayong gabi? Walang damit si Ate Shara, sabat ni Aitana. Pero pwede niyong ipahiram yung robe mo, Papa. Hindi pa rin nagsalita si Rio. Uminom lang ito ng kape. Saka tumalikod. Wala talaga siyang pakialam? Tanong ni Shara. Hindi po, ibig sabihin po nun okay po sa kanya. Napangiti si Shara. Napaka-weird niyo. Pero nakakatuwa din. Pwede po kayo matulog sa guest room, kami na po mag-aayos. Alok ni Salvatore. Wala pa akong desisyon kung dito ako matutulog o hindi. Diba? Pinangungunahan niyo ako. Paalala ni Shara. Pero hindi niya rin inalis ang ngiti sa labi. Sa mga sumunod na oras, nakita niya kung gaano kaayos ang takbo ng buhay ng mga bata. May schedule sa pagkain, may oras sa pagbabasa, may larong limitado, at may mahigpit na takdang aralin bago ang tulog. Lahat ng ito, kahit wala pang masyadong interaksyon, tinututukan ni Rio. Hindi siya nagagalit? Tanong ni Shara kay Elmo, habang inaayos sila ang gamit ng mga bata. Hindi siya sumisigaw, pero kapag nagsalita na siya natatahimik ang buong bahay. Sagot ni Elmo. Dahil alam naming seryoso siya, ganun din ang mga bata, ganun din kami. Hindi ko siya maintindihan. Sa dami ng taong kilala ko, siya yata yung komplikado. Bago pa siya makapagsalita pa, may marahang katok sa pinto ng guest room. Binuksan ito ni Shara. Bumungad si Rio na may dalang kumot at isang libro. Hindi ko alam kung malamigin ka. Sabi nito nang maiabot ang kumot. Salamat. Tipid na tugon ni Shara. Iniabot rin nito ang libro. Yan ang paborito nila. Baka pwede mong basahin bago sila matulog. Ako na kasi palagi. Napatingin si Shara sa libro. Halatang gamit na dahil may mga guhit pa sa gilid. Hindi mo pa rin sinasabi kung ba't mo ko dinala dito. Wala akong kailangan sabihin. Pero hindi kita dinala rito para takutin. Masaya ang mga bata dahil sa'yo. Tila may biglang tumama sa dibdib ni Shara sa narinig. Hindi siya agad nakapagsalita. Kinabukasan, nagising siya sa amoy ng brewed coffee at malumanay na pagkatok sa pinto. Pasok! Aniya sa medyo paos na boses. Bumukas ang pinto at tumambad si Rio. May hawak itong tray na may kape, pandesal at itlog na maalat na may kamatis. Hindi ko alam kung ano gusto mong kainin sa umaga. Pero ito lang alam ko kapag may bisita ako. At hindi naman nagkakaproblema sa kanilang panlasa. Anito at inilapag ang tray sa maliit na lamesang nasa gilid ng kama. Salamat. Ani Shara, medyo nahihiyang umiti. Pero kahit walang emosyon ng lalaki, ramdam niya ang panakanakang sulyap nito sa kanya na para bang tinitiyak kung maayos siya. Masyado kang tahimik. Puna ni Shara habang tinutuhog ang itlog na maalat gamit ang tinidor. Mas gusto ko kasing marinig ang ibang tao kaysa sarili ko. Doon napahinto ang dalaga. Pinagmasdan niya ang lalaki. Ang panganitong perpekto ang hugis, ang matang laging seryoso at ang tindig na parang sanay sa panganib pero ngayon tahimik lang na nakaupo. Rio, pwede ba kitang tanungin? Wala ka talagang balak kumiti? Muli, tinignan siya nito ng diretso at walang bakas ng pagkailang. Kapag di ko pinipilit mas totoo. Grabe, kahit yung mga sagot mo parang hindi pangkaraniwan. Bahagyang natatawa si Shara, pero oo na gets ko na hindi ka showy. Hindi napigilan ni Shara ang sarili. Napangiti siya habang umiinom ng kape. Gusto ko yung ganyan, tahimik pero may laman. Tapos gwapo ka pa. Walang reaksyon sa mukha nito pero may bahagyang pagtaas ng kilay. Hindi compliment yun observation lang. Mabilis namang bawi ni Shara na parang biglang nahiya. May mga nanliligaw sa'yo? Biglang tanong ni Rio. Napatigil si Shara sa pagmuya. Ba't mo naman natanong? Curious lang. Mukhang marami
Tugon ng lalaki at muling kinuha ang dokumento sa tabi. Di naman marami. May ilang nagpaparamdam. Pero hindi ko naman pinapansin. Bakit? Wala lang. Hindi ako interesado. Wala akong panahon sa love life. At di ko rin bet yung mga pa-cute, madaldalo, puro gym lang inaatupag. Anong tipo mo? Gusto ko yung matured, tahimik, matapang pero marunong rumispeto. May paninindigan din. Napansin ni Shara ang tila bahagyang paghinto ng kilos nito habang nagbabasa. Maya-maya muling nagsalita ito. Kung sakaling ligawan kita, may chance bang maging ina ka ng mga anak ko? Parang natigilan ang buong paligid kay Shara. Hindi agad siya nakapagsalita. Nakatitig lang siya kay Rio na hindi pa rin binabawi ang tingin sa hawak nitong papel. Pero ramdam niyang seryoso ito. Napabuntong hininga si Shara. Hindi ko alam ang isasagot ko dyan. Hindi ko rin alam kung kailan kita tatanungin ulit. Siguro, depende kung magtutuloy-tuloy ka sa pag-aalaga ng ganyan. Baka hindi ko na mapansin na napapalapit na pala ako. Sa unang pagkakataon, bahagyang kumurba ang labi ni Rio. Nag-aasikaso si Shara ng mga gamit ng mga bata sa sala. Lumapit sa kanya si Aitana, ang pinakamatanda sa 6 na anak ni Rio. Nakasalubong nito si Shara sa may hallway at may hawak na lumang photo album na tila matagal nang nakatago. Ate Shara, kilala niyo po ba yung sino yung nasa picture na to? Kinuha ni Shara ang album. Nakatayo sila ngayon sa sulok ng hallway, malapit sa storage room. Doon niya nakita ang larawang puno ng matatanda. May kasamang mga batang lalaki. Isa sa mga ito'y si Rio na bata pa. Mga kamag-anak yata ito ng papa mo? Sagot niya at marahang sinuyod ang daliri sa isang pahina ng litrato. Lagi pong iniiwas si papa yan kapag tinatanong namin. Sabi niya wala na raw siyang pamilya. Wala siyang nasabing detalye kahit kailan? Umiling si Aitana. Pero minsan po, narinig ko, sila Kuya Elmo nag-uusap. Sabi nila may sakit daw po si Papa, yung sa utak. Napasinghap si Shara. Anong klaseng sakit? Hindi po malinaw, pero parang trauma daw po. Kasi nakita niya raw nung namatay yung pamilya niya, nandun daw po siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Shara. Napatitig siya sa litrato sa kanyang kamay. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Hindi yan alam ng papa niyo na narinig mo? Hindi po. Takot po kasi kami kapag malungkot siya. Hindi siya nagka-cry, pero alam naming nasasaktan siya. Sa malamig na gabi, nanatiling nakaupo si Rio sa balkonahe. Nakatanaw sa dilim na tila ba may sinusundan. Nakahalukip-kip ang mga braso. At nanatiling walang emosyon na muka. Pero sa likod ng katahimikang yon, may mabigat na tensyong lumulutang sa hangin. Lumapit si Shara. Sa kamarahang naupo sa tabi niya. Di mo kailangan sabihin kung ayaw mo. Pero narinig ko isa sa mga bata. May sinabi patungkol sa'yo. Hindi kumibo si Rio. Hindi rin siya lumingon. Nanatili lang ito nakatingin sa kawalan. Ikaw lang ang nakaligtas, hindi ba? Mabagal ang paghinga ng lalaki. Saglit siyang tumigil bago sumagot. I was 15. Birthday ko noon. Inutusan akong kumuha ng regalo sa kotse. Pagbalik ko wala na lahat. Napalunok si Shara at hindi niya alam kung dapat pa ba siyang magsalita. Pero tumingin si Rio sa kanya at doon niya nakita ang bakas ng sakit sa mga mata nito kahit wala pa ring emosyon sa muka. Ang uncle ko, siya nagutos. Gusto niyang kunin ang pwesto ng ama ko. Pinilit niya ako manood. I was too scared. I couldn't do anything. Hindi napigilan ni Shara ang mapasinghap. God! Rio! Kumibit balikat lang ang lalaki. Hindi na bago. Paulit-ulit sa isip ko tuwing gabi. Walang sense ang umiyak. Kung wala makakabalik. Hindi may babalik ng pag-iyak ko ang buhay ng pamilya ko. So paano mo nalagpasan yun? I did not. I survived, that's all. Sinubukan ako i-diagnose noon. Trauma-induced neurological disassociation. Hindi raw kaya maglabas ng emosyon.
Kaya kahit gustuhin kong umiti, hindi ko kaya. Gusto ko umiyak nung nilibing sila, pero hindi ko magawa. Tumigil siya saglit. Muli siyang tumingin sa langit at muling napuno ng katahimikan ng pagitan nila. Rio, ba't mo sinasabi lahat to sa akin? Because I told you, if you're going to be the mother of my children, it's only right that you know what kind of man I am. Nanlaki ang mata ni Shara pero hindi na siya nagulat. Naramdaman niya ang lalim ng pahayag ni Rio. Di ko alam kung ano isasagot ko dyan. Hindi siya tinignan ng lalaki pero nagsalita itong muli. Hindi kita pipilitin but you stayed. That already means something. Rio, honest question. Do you think you can love me back if ever that happens? O gusto mo lang ng katuwang sa pagpapalaki ng mga anak mo? Sa unang pagkakataon may bahagyang bakas ng pagkalito sa mukha ni Rio. Hindi siya sanay sa ganitong usapan. Hindi siya sanay na tanungin kung kaya ba niya magmahal. I don't know how love's supposed to feel. But when you're with them, my children, and you're not afraid of me, something inside me shifts. It's like I want to feel something again. Is that your version of I like you? Tanong ni Shara. Pilit tinatawanan ng bigat sa kanyang dibdib. Maybe. It's the best that I can do for now. Huminga siya ng malalim. Tinignan niya ang lalaking ilang araw pa lang na tunay na nakikilala. Isang lalaki na punong-puno ng sugat sa pagkatao. Pero ngayon, unti-unti nang nagbubukas ng damdamin. Then I'll stay. Not because I pity you, but because I want to. Even if I may not say the words you want to hear? You don't need to say it, Rio. Just show it, in your own way. That's enough for me. Sa kalagitnaan ng mas maaliwalas na umaga, habang abala si Shara sa pagsisinop ng mga gamit ng mga bata, bigla siyang lumapit kay Rio na binubuklat ang dokumento sa study. Rio, kailangan ko na talagang bumalik sa flower shop. Ilang linggo na ako hindi nagpapakita doon. Baka marami ng patay na halaman. Hindi agad tumugon si Rio. Pinagpatuloy niya lang ang pagbabasa. Napakunot ang noo ni Shara. Seriously? Wala ka man lang reaksyon? Ano oras ka aalis? Matipid nitong tanong. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Nauna sana pero mukhang may resistance. Sinadyang palakasin ni Shara ang boses, sapat para marinig ng mga bata. At gaya ng inaasahan, bumaba mula sa hagdan sina Amara at si Salvatore, na parehong may hawak pang toothbrush. Ate Shara, alis ka na po ba? Babalik lang ako sa flower shop ko. Di naman ako mawawala na matagal. No! Sabay-sabay na sigaw ng 6 na bata mula sa iba't ibang sulok ng bahay. Maya-maya, tila nag-organisa agad ng silent protest ang mga ito. Si Miguel may hawak na karton na may nakasulat na "Stay with us, Ate Shara." Si Inigo naman, nakadapa sa sahig na parang natumba mula sa sobrang lungkot. Tignan mo yan. Ayaw ka nilang palisin. Excuse me? So wala akong choice. Bumakas ang iritasyon sa mukha ni Shara. Walang sagot si Rio, pero bahagya itong tumango. Napataas ang kilay ng babae. Alam mo, napaka-impossible mo minsan. Akala mo kung sinong boss ng mundo. Hindi mo ako pagmamay-ari, Rio. Ate Shara, kung aalis ko di kami kakain. Saad ni Aitana. At di rin kami matutulog. Dumagdag si Ramiro. Ganon. Tumayo si Shara at nilapitan ng mga bata. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Shara at nagkunwari siyang galit. Fine. Kung ayaw niyo akong payagan, aalis pa rin ako. Hindi niyo ako kayang pigilan. Nagkatinginan ng mga bata. Mabilis na tumakbo si Amara pabalik sa kwarto. Humabol sina Salvatore at Inigo. Makalipas lang ng ilang minuto bumalik silang lahat. May hawak silang mga bulaklak na gawa sa papel, mga sketch ng smiling faces. Ate Shara, ito yung goodbye gift namin pero sana temporary goodbye lang ha? Napaluha na si Shara pero agad niya itong pinigilan. Ayaw niyang matalo sa drama ng 6. Napabuntong hininga si Rio. Tumayo siya at nilapitan si Shara. I'll take you there.
Pero sa hapon susunduin kita. Thank you. Sabay halik nito sa noo ng batang si Ramiro. Pagdating nila sa harap ng flower shop ni Shara, hindi niya mapigilan ang pagtaas ng kilay. Ba't parang may nangyari na hindi ako aware? Bulong niya habang nakatayo sa gilid ng pinto. Bumungad sa kanya ang 4 na lalaking mukhang dating bodyguard ni Rio pero ngayon suot ang matingkad na pink na apron na may nakabordang bulaklak. Isa sa kanila ay nakasuot ng floral dress. Shara! Masiglang bati ni Marco, dating tauhan sa logistics ng kumpanya ni Rio. Nag-report kami for duty. Binabantayan namin ang petals. You mean ang shop? Yup. And we're trained, ma'am. Tinuruan kami ni Aitana kung paano mag-wrap ng bouquet. Gusto mo ng demo? Dumaan si Felix. Matangkad dito at may tattoo sa liig. Pero ngayon may dalang basket ng sunflowers. Ma'am, may stock na po ng bagong orchids. Naka-organize na rin po ang succulents by shade. Hindi alam ni Shara kung matatawa o maiiyak sa nasaksihan. Rio, ginawa mong fortress ang flower shop ko? Safety. Business continuity. Yung isa nakadress, sino yun? Si Jaime. Wala kasi natin ang apron. Kaya kinarir niya na lang. Lumapit si Jaime habang binabasa ang label ng essential oils. Ma'am, allergic ba kayo sa lavender? Baka gusto niyong palitan natin ng eucalyptus-based arrangement. Napapitlag si Shara. Masaya po dito. Mas peaceful kaysa sa dati namin assignment. Yung may barilan? Opo, pero dito, potting soil lang ang banta. Napakapit na lang si Shara sa noo niya. Okay, let's do this. Pero please lang, huwag niyo akong sorpresahin ng ganito. Napatingin siya kay Rio na bagamat walang ekspresyon, tila may bahagyang galaw sa labi. He's trying to smile. Bulong niya sa sarili. At hindi niya mapigilang mapangiti rin. Gusto mo nga ako muna mag-map habang nag-ayos ka na inventory? Alok ni Rio. Grabe, boss. Di ba boss ka namin? Ngayon janitor ka na lang? Gusto mo ikaw nalang assign ko dito, Jaime? Don't you dare, ha? Bagay sa kanya yung bouquet area. Mukha siyang fairy. Sa katahimikan ng flower shop, bumukas ang pintuan sa isang tahimik na hapon. Isang matandang babae ang pumasok. Marangal ang tindig, kahit halatang may edad na. Maputi ang buhok, pero perpekto pa rin ang postura. Hawak nito ang isang baston. Napatingin si Shara sa ginang at agad na lumapit upang salubungin to. Welcome, ma'am. Welcome po sa Petal Haven. Ano po may tutulong ko sa inyo? Ngumiti ang matanda pero may lungkot sa mga mata nito. Ikaw si Shara. Yes, ako po yung kasama ng anak ko, si Rio. Napakurap si Shara. Po? Hindi pa siya nakakabawi nang tuluyang lumapit ang babae at marahang ipinatong ang kamay sa mesa. Ako si Doña Renata Del Fiero, ina ni Rio. Napalunok si Shara. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Pero sabi po nila namatay kayo kasama ng buong pamilya niya. Hindi ako namatay, iha. Sinabotahe ako ng kapatid ng asawa ko. Pinasabugan ng sasakyan ko. Pero hindi ako ang sakay. Matagal ko nang alam ang lahat. Pero kinailangan ko magtago para paghandaan ang pagbabalik. Hindi agad nakapagsalita si Shara. Pilit niya inuunawa ang biglaang pagsulpot ng matandang itinuturing na alamat ng mundo ng mafia. Umupo si Doña Renata sa lumang silya sa tabi. Tumingin sa paligid. Saka muling nagsalita. Hindi aksidente ang pagkakaroon ni Rio ng mga anak. Ano ibig niyong sabihin? Bago pa man ang massacre, alam ko na ang balak sa amin. Kaya bago mangyari ang lahat, iniutos ko ang pinagkakatiwalaan kong doktor na itabi ang similya ng anak ko. Ang layunin ko, kung sakaling mawala ako, at hindi magkaanak si Rio, may tsansa pa ring mabuo sa susunod na henerasyon. May magpapatuloy sa pangalan ng pamilya pero hindi sa karahasan kundi kapayapaan. So, you plan the children? Lahat? 6? Yes. Hindi ko ginusto ang paraang yon. Pero wala na ako ibang opsyon. Sa ganoong paraan ko lang sila may lalayo sa kasamaan. Ang mga anak ni Rio ang tanging may kapangyarihang baguhin ang puso na isang tulad niya. Napatingin si Shara sa labas.
Hindi pa rin dumarating si Rio. Nasa kumpanya ito ngayon. Hindi niya ho alam. Hinding-hindi ko sinabi. At ikaw ang unang nakarinig dito matapos ang mahigit 20 taon. Kaya ako narito, Shara. Ikaw ang nakasama niya. Ikaw ang nakikita kong magiging ina ng mga apo ko at kailangan ko ng tulong mo. Paano ko po kayo matutulungan? Sabihin mo sa kanya, hikayatin mo siyang iwan na ang lahat, ang organisasyon, ang kapangyarihan ng galit. Sabihin mong sapat na ang 6 na rason sa buhay niya para mabuhay siya ng tahimik. Hindi. Sorry po, Doña Renata. Pero hindi ko pwedeng pilitin si Rio. Kailangan manggaling sa kanya ang desisyon. Kasi kung hindi, babalik lang din siya sa dati. Hindi ako ang makakapagpabago sa kanya kundi yung pagmamahal niya sa mga bata. Natahimik si Doña Renata. Ilang sandali pang umiti ito at sa unang pagkakataon, bumalik ang kapayapaan sa mukha nito. Mabuti ang puso mo, iha. At tama ka, hindi kita pipilitin. Pero kung sakali, kung magdesisyon siyang bumitaw, hawak mo ang lahat ng susi. Tumayo na ang matanda. Marahang tinapik ang balikat ni Shara. Sabihin mo sa kanya buhay pa ako. At ito na ang huling pagkakataon niyang mamili. Nang dumating si Rio makalipas ang kalahating oras, normal lang ang ekspresyon nito. Walang kamalay-malay sa nangyari. Kumusta ang shop? Tanong nito at nilapag ang bitbit na pasalubong. Maayos naman. Tipid niyang sagot. May bisita lang kanina. Sino? Wala, di mo naman siguro kilala. Mabigat ang bawat takbang ni Shara habang binabagtas ang daan pauwi mula grocery. Mahigpit ang hawak niya sa cellphone. Ilang minuto na siya nakatanggap ng balita mula kay Jello, isa sa mga tauhan ni Rio na nasangkot ito sa isang engkwentro. Mabilis ang tibok ng puso niya. Ayaw man niyang maniwala pero isang katotohanan ang bumungad sa kanya. Hindi pa rin tuluyang nakakaalis si Rio sa mundong yun. Pagdating niya sa flower shop, nadatnan niya si Rio sa loob. Nakaupo ito sa lumang upuan. Hawak ang isang mug ng kape na hindi man lang nabawasan. Basa pa ang coat nito, halatang kagagaling lang sa labas. Nasaan ang mga bata? Agad na tanong ni Shara. Nasa taas. Tulog na raw. Sabi ng yaya. Lumapit siya at umupo sa harap nito. Tinitigan niya ang maamong mukha ng lalaki. Wala sa ekspresyon nito ang kahit anong emosyon. Gaya ng palagi. Pero sa likod ng malamig na paningin naroon ang pagod. Rio, narinig ko ang tungkol sa engkwentro. Hindi agad sumagot ang lalaki. Inikot ito ang tasa sa pagitan ng mga palad. Tsaka dahan-dahang tumango. Hindi ako ang target. Pero alam mong hindi nawawala ang banta. Napatigil si Shara at kinuyom niya ang palad. Pilit pinanatiling kalmado ang boses. Kailan ka titigil? Kailan mo pipiliing mamuhay bilang ama? Hindi bilang isang mafia boss? Napatingin sa kanya si Rio. Wala itong reaksyon. I'm not asking you to change who you are overnight. Pero I don't want the kids to grow up afraid. Na baka isang araw wala ka na, or worse baka may madamay sa kanila. Please, kung hindi para sa akin, gawin mo para sa kanila. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Hanggang sa marahang bumuntong hininga si Rio at tumayo. Lumakad dito papunta sa bintana, saka tumingin sa labas. Sabi ng ina ko, na ang 6 kong anak ang magiging dahilan para tuluyan akong bumitaw. Hindi ko siya pinaniwalaan. Akala ko, I could balance both worlds. That I could keep my hands bloody, but my heart clean. Pero hindi pala. You can't raise children with one hand holding a gun. Lumapit siya kay Shara. Hinawakan niya ito sa kamay. Kaninang hapon bago ako umuwi, nagpadala na ako ng mensahe. I'm handling over everything. Territory, power, name to a distant cousin in Europe. He's been preparing for years. He wants it. And I don't. Nanlaki ang mga mata ni Shara. Anong ibig mo sabihin? I'm done, Shara. Tapos na ako sa mundo na yun. If I keep doing this, I won't last long.
and I want to live long enough to see my kids graduate, fall in love, get married. I want to be there. Hindi nakagalaw si Shara. Nanatili siyang nakatingin sa mga mata ni Rio. Naghahanap ng alinmang bakas ng pagsisinungaling, pero wala siyang nakita kundi katapatan at pangakong hindi na kailanman babalikan ang madilim na nakaraan. Dahan-dahang yumakap si Shara dito. Thank you. Thank you for choosing your children. Kinabukasan, nasa kusina si Shara. Nagtitimpla ng kape. Si Rio naman nagluluto ng agahan. Sumama ang quintuplet sa flower shop at doon muna na malagi. Ang aga niya nagising kakaiba. Biro ni Shara at sinilip ang mga bata sa sala. Hinintay nila yung announcement ko kahapon. Ni Rio, habang nilalagyan ng cheese spread ang tinapay. Baka raw bigla ako umalis ulit. Natawa si Shara ng mahina. Don't worry, sanay na sila, pero thankful sila na may effort ka ngayon. Ngunit bago pa makasagot si Rio, biglang bumukas ang pinto sa harap. Isang lalaki ang pumasok at may hawak na itim na sobre. Kasunod nito ang dalawang bodyguard na pamilyar kay Rio. Napakunot ang noon ng lalaki. Agad na iniwan ang anak na may hawak na tinapay at hinarap ang bisita. Christ? Tanong ni Rio. Lumapit ito at inabot ang sobre sa kanya. Dumating to mula sa Geneva. Confidential. Marked as immediate family only. Napatingin si Rio kay Shara bago tinanggap ang sobre. Binuksan niya ito at agad napakunot ang noo. Nanlamig ang kanyang kamay. Hindi siya agad nakapagsalita nang mabasa ang laman. Anong laman? Hindi sumagot si Rio. Pinatong niya ang papel sa mesa. Saka umupo. Kinuha ni Shara ang papel at binasa ito. Unti-unting nagdilim ang mukha niya. Isa itong DNA report. Sa ilalim ng dokumento, malinaw na nakasulat. Conclusion, subject is not the biological father of the 6 children. Nabitawan ni Shara ang papel. Nanginginig ang mga daliri niya. Rio! Ani niya rito at hinawakan sa braso. Mabigat ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Rio. I don't understand. The embryos were stored under my name. Doña Renata gave the orders herself. Sumingit si Christ. That's the other thing, boss. According to the hospital records, the doctor assigned to the embryo transfer, Dr. Enrique Lopez, was never part of our payroll. He faked his credentials and the embryos. They weren't yours. Napatingin si Shara kay Rio at kitang-kita sa mata nito yung pagkalito. Kundi ikaw ang ama ng mga bata. Then sino? Maya-maya marahan itong tumayo. Dinampot ang papel. Inipit yun sa dibdib. Naglakad si Rio papunta sa bintana at pariing nakapikit. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang hindi malaman kung sino ang tunay na ama ng mga bata o ang katotohanang hindi pala sa kanya mga anak na inakala niyang dahilan para siya'y magbago. Sa katahimikan ng sala, dumating isa-isa ang mga bata sa itaas. Si Miguel ang naunang buwaba. Nakakunot ang noo habang kinakamot ang batok. Sumunod si Amara at Aitana, na parehong may hawak na stuffed toy. Sina Ramiro, Inigo at Salvatore, sabay-sabay pa sa paghakbang. Na para bang may pakiramdam na may kakaiba sa paligid. Napansin ni Amara ang tensyon sa pagitan ni Shara at Rio. Nilapitan niya ito agad. Papa? Hindi agad lumingon si Rio. Ngunit sa huli bumaling din siya. Ngumiti siya ng pilit at pilit ding pinapanatiling matatag ang boses. Maaga kayong bumaba. Ang tahimik niyo po ulit. May nangyari po ba? Napatingin si Shara kay Rio. Gusto niya sanang siya na lang magsalita pero tinapik siya ni Rio sa kamay. Tumikim si Rio at tumayo sa gitna ng sala. May natanggap akong papel ngayong umaga. Galing sa ospital kung saan kayo ginawa ng panahon ng embryo transfer. Ginawa? Science, Miguel. Bulong ni Aitana. Ayon sa dokumento, hindi raw ako ang tunay niyong ama. Parang huminto ang oras nang marinig ng mga bata yon. Si Inigo ang unang nagsalita. Anong ibig sabihin nun, Papa? Ibig sabihin, iba raw ang ginamit na embryo, hindi sa akin. At hindi ko alam kung kanino talaga kayo nanggaling. Nabitawan ni Amara ang hawak niyang stuffed bear.
Lumapit siya kay Rio at pariing yumakap sa bewang nito. Hindi ko po maintindihan, pero kahit sino pa gumawa sa amin, ikaw pa rin si Papa. Ikaw yung nagturo sa amin magbike. Lumapit si Ramiro at Aitana. Tsaka, ikaw yung nagtali ng shoelace ko nung natanggal sa graduation. Wala po kaming pakialam kung di mo kami kadugo. Di mo naman kami tinuring na iba. Ani Inigo. Huwag mo kami iwan, Papa. Ayoko ng ibang Papa. Mahina pero matigas na boses ni Salvatore. Si Miguel naman ang huling lumapit. Kundi kayo Papa namin, ba't ikaw unang dumating nung nilagnat ako? Ikaw yung humalik sa noo ko kada matutulog kami. Nanginginig ang balikat ni Rio. Walang lumalabas na luha, pero baka sa mata niya ang punit-punit na damdamin. Marahang lumuhod ng lalaki. Niyakap niya ang anim ng mahigpit. At sa unang pagkakataon sa buhay nila, may narinig silang kakaiba mula sa kanya. Si Rio, ang kinatatakutang mafia boss, humihikbi habang pinipigilan ang luha. Pero sa huli, hindi niya na rin napigilan. Papa! Bulong ni Aitana. Wala na makakaagaw sa inyo sa akin. Wala na makakapalit. Akin kayo, anak ko kayo, hanggang sa huling hininga ko. Tahimik lang si Shara habang pinagmamasa na eksenang yon. Wala na mas matibay pa sa koneksyong nabuo ng puso, nang higit pa sa dugo. Sa kalagitnaan na isang tahimik na hapon sa mansyon, busy ang mga bata sa pag-iempake ng mga laruan at damit. Tinawag ni Rio si Shara sa study room. Nakahalukip-kip ang babae habang nakatayo sa tabi ng pinto. Kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan. May problema ba? Tanong ni Rio habang inaayos ang mga travel documents sa lamesa. Hindi agad sumagot si Shara. Napatingin siya sa mga papel tapos kay Rio. Nag-decide ka na agad na magbakasyon tayo, pero hindi mo man lang ako tinanong kung gusto ko ba. Tumaas ang kilay ni Rio. Akala ko okay lang. Gusto ko lang makalayo mo na mga bata. Naging mabigat ang nakaraang linggo. Gets ko naman yun. Pero, ano ba ako sa inyo? Para bang hindi agad na process ang tanong ni Shara nang marinig ito ni Rio. Ako yung nag-alaga sa kanila. Tumutulong sa mga assignments. Nagluluto minsan. Pero hindi ko alam kung nanay ba ako, yaya, kaibigan o anino mo. Hindi kita ginawang yaya. Mahinang sabi ni Rio, pero hindi mo rin kinlaro kahit kailan. I mean, I care for them, Rio. I care for you. But I need clarity. Ayoko sumama sa bakasyon kung para lang akong extra sa pamilya niyo. Doon tumigil ang mundo ni Rio. Sa dami ng gera at bala na hinarap niya, ito ang tanong na hindi niya kayang iwasan. Shara, hindi ako marunong sa ganyang usapan. Alam mo yan. Pero kailangan ko, Rio. Hindi pwedeng puro kilos lang. I need words too. Pumikit si Rio saglit. Tila pinipilit hanapin ang tamang paraan para ilabas ang bigat sa dibdib. Alam ko hindi ako ideal na lalaki. Hindi ako expressive, hindi ako sweet, hindi nga ako marunong umiti sa tamang paraan. Huminga siya ng malalim bago nagdagdag ng sasabihin. Pero mula nang dumating ka, naging mas tahimik ang utak ko. Hindi ko man masabi nun. Pero nakita ko kung gaano ka naging maalaga sa mga bata. Kahit di mo kailangan gawin, hindi ka umalis. Kahit hindi klaro ang gusto ko sa'yo. It's not just about the kids. I want you. Not just in the house. Not just in the kids' lives. Gusto ko makasama ka. Napasinghap si Shara. Kung di mo pa rin alam kung ano ka sa'kin, sa amin, ako ang magsasabi. Ikaw ang gusto kong maging nanay nila. At ikaw ang gusto kong makasama. Hindi bilang tagabantay, kundi bilang partner. As someone I'm trying to love the best way I can. Hindi na nakaimik si Shara agad. Napayuko siya at pilit kinubli ang kilig at gulo ng damdamin. Hindi niya inaasahan ang ganitong linaw mula kay Rio. Lalo na ang katotohanan na pinipilit ito matuto magmahal kahit hirap ito para sa kanya. Okay, pero next time tatanungin mo muna ako bago ka mag-decide para sa ating lahat. Lalo na kung kasama ako. So, sasama ka magbakasyon? Napangiti si Shara. Only if you promise to say that again.
kapag nasa harap natin yung mga bata. Ang alin? Yung part na gusto mo ko. Bahagyang umiti si Rio. At uulitin ko pa kahit sa harap ng buong mundo. Makulay at masaya ang unang araw nila sa Canada. Ang sextuplets nag-uunahan sa snowball fight. Samantalang si Shara, kinukuhanan sila ng litrato habang natatawa sa kakulitan ng anim. Careful, wag masyadong malayo. Sigaw niya. Sabay tinaas ang kamera para kunan ng candid shot si Miguel na nahulog sa snow. Sa di kalayuan, nakatayo si Rio. Tahimik na pinagmamasdan ng tagpo. Bitbit ito ang 2 tasa ng hot choco. At maya-maya ay lumalapit na sa kanya. Inumin mo to, lumalamig na yung labi mo. Namumutla ka na. Saad dito at inabot ang tasa. Wow, concerned? Tumabi si Rio sa kinatatayuan ni Shara. Habang iniinom nito ang mainit at tsokolate. Pareho sila nakatingin sa 6 na bata nagsisigawan. Nagtatawanan. Nagpapalitan ng snowball sa gitna ng puting tanawin. Napatingin si Shara sa kanya mula sa gilid ng tasa. Ang tahimik mo, di ka ba masaya? Tila nagulat si Rio sa tanong, pero hindi siya agad sumagot. Pinagmasdan niya muna ang mga bata. Si Ramiro nakasalampak sa niebe. Tinatawanan ng magkapatid. Si Aitana humahabol kay Inigo habang hawak ang snowball. Kakaiba. Ang alin? Itong pakiramdam. Hindi ako sanay sa ganito. Maingay, masaya pero hindi nakakatakot. Tumawa si Shara. Oo nga no. Bahagyang tumango si Rio sa kamarahang tumikim. Di ko alam kung anong ginagawa ng mga normal na tao sa ganito. Una sa lahat, uminom ka muna. Second, mag-relax. Hindi mo kailangan laging alerto. Shara. Kinuha ni Rio ang tasa sa kamay niya at hinawakan ang kanyang kamay pagkatapos. Hindi ako sweet, alam mo yan. Pero you should know, I'm trying. I know, and I see it. But you know, may gusto sana akong gawin. Bago pa makapag-react si Shara, bigla siyang hinila ni Rio palayo. Sa gilid ng isang pine tree kung saan hindi sila kita. Hoy! Hindi pa siya tapos magsalita nang bigla siyang halikan ng lalaki. Nakatitig si Shara sa kanya matapos sa ilang segundo. Pulang-pula ang pisngi at nang aasar ang mga mata. Talaga lang ha, wala man lang abiso. Hinaplos ni Rio ang kanyang pisngi. Wala na tayong oras para sa ligawan, Shara. Masyado ka mahalaga para i-delay pa. Ha? Ano ibig mo? Pakakasalan mo na lang ako. Ayoko ng paligoy-ligoy. I want you to be my wife. Napanganga si Shara tapos natawa. Hindi ito nakakainsulto kundi dahil sa gulat at inis na may halong kilig. Grabe ka, wala pa tayong months sa Rio. Hindi man lang tayo umabot sa boyfriend-girlfriend stage. Bakit kailangan pa? Alam mo na kung ano ako. Alam mo na rin kung ano ka. Mahal kita. Ayoko na may iba pang tumawag sa'yo na asawa. Lalo na't ikaw yung tumayong ina ng mga anak ko. At lang? Naninigurado lang. So, is that a yes? Ipinikit ni Shara ang mga mata sa kahuminga ng malalim. Okay, fine. Yes, pero... Walang bawian? Walang bawian, pero ikaw mag-aayos ng kasal ha? Gusto ko rin ng magandang damit. Nagpatuloy ang araw sa gitna ng excitement ng mga bata. Magmula nang umamin si Rio at Shara sa relasyon nila, tila hindi na naubusan ng tanong ang sextuplets. Pero sa kabila ng kalituhan, halata sa mga bata ang kasiyahan. Ngayon, maging ang dating malamig at tahimik na hapagkainan naging masigla. Ano pong wedding theme niyo? Tanong ni Amara. Can I wear suit, Papa? Oo nga po, gusto ko din ng gown, gaya ng kay Mama Shara sa isang wedding bouquet delivery niya. Napatingin si Shara kay Rio, na hindi pa rin sanay na tawaging Mama Shara. Napahagat siya ng labi at pilit pinipigilan ng ngiti habang pinagmamastan ang mga bata. Kahit anong gusto niyo pwede. Pero syempre, tatanungin muna natin ang bride. Napatingin ang 6 sa kanya at sabay-sabay silang sumigaw. Napatawa si Shara pero may halong lungkot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang isang baso at uminom bago muling nagsalita.
Guys, I have a question. Malumanay niyang sabi, okay lang ba sa inyo na ako yung magiging mama niyo? I mean, hindi ko kayo sinilang. Hindi ko kayo pinalaki pero mahal ko kayong anim. Biglang natahimik ang lamesa. Tumingin-tingin na magkakapatid sa isa't isa. We chose you, Mama Shara. You didn't just appear. We planned for you. We prayed for someone like you. Tumayo na rin ang tatlo. Niyakap siya nito ng sabay-sabay. Doon napaluha si Shara. Pilit man niyang pinipigilan pero hindi niya kinaya. 2 taon ang makalipas pagkatapos ng kasal ni Rio at Shara, ay mas naging buo ang pamilyang minsang binuo ng 6 na bata. Sa isang tahimik na umaga, nag-aayos ng almusal si Shara nang dumating ang 6. Where's Papa? Tanong ni Salvatore. Habang inaayos ang necktie ni Miguel. Still with the babies, I think nakatulog siya habang pinapatulog si Matthew at Martina. Mula sa itaas ng hagdan, bumaba si Rio. Buhat sa magkabilang braso ang kambal, isang lalaki, isang babae. Parehong may mata niyang kulay abo at ngiti ni Shara. Nagising na. Hanap agad ang kuya Inigo nila. Agad na lumapit ang 6 at sinalubong ang kambal. Pinag-aagawan pa kung sino magbubuhat, magpapalit ng lampe o magpapatawa. Sa gitna ng tawanan nila, napatingin si Shara kay Rio at sabay silang napangiti. Ang pagiging magulang, hindi sa dugo na susukat, kundi sa pagmamahal, sakripisyo at pagtanggap. Hindi kailangan silang maging perpekto, basta may puso silang handang umunawa at magsimulang muli para sa pamilya. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Amina Champa, Evelyn Latakin Pidulia, Lucille de Lima, Julieta Hermosura, Mary Toring, Lolita Beraita Pere, Carmila, Laura, Virgie Vlog, Emma Ruth Piniro, Phoebe Magalon, LJ Panida, Hazel, Lani Palisok, at Raquel Magno. Maraming salamat po sa inyong lahat.